Sa isang madilim na silid, sumisigaw ang isang babaeng pinigil habang nangganganak. Pagkatapos ng ilang minutong pagdurusa, ipinanganak ang isang deformed na bata. Matapos suriin ang bata, pinatay ng isang misteryosong lalaki ang ina. Nagsimula ang lahat 2 taon na ang nakalilipas, nang aksidenteng naglalakbay ang isang pamilya sa disyerto. Natagpuan ang isang lugar ng militar na kilala bilang Sektor 16. Sa mga sumunod na linggo, nagpadala ang hukbong Amerikano ng isang pangkat upang hanapin ang mga nawawalang tao. Sa kasalukuyan, inutusan ng mga pinuno ng militar ang isang pangkat na maglagay ng electronic monitoring ang lugar, ngunit ang mga dahilan ay kumpidensyal. Upang subukan ang mga koneksyon, nag-install si Technician Han ng ilang dummy doll sa isang lumang minahan. Maaaring gamitin bilang isang lihim na silid ng pagpupulong. Binabantayan ni Dr. Wilson ang mga bagay mula sa control room, na may heat sensor. Sinabi ni Wilson kay Han na hindi gumagana ang ilang koneksyon bago siya makapansin ng kakaiba. Sa scanner, bago niya ito ma-analyze, nag-off ang screen. Pumunta si Han upang tingnan ang power box at natuklasan niyang pinirito ang mga cable, kaya ipinalagay niya ang mga daga. Ginawa ito. Samantala, inilalagay ni Dr. Foster ang kanyang kagamitan sa tuktok ng isang burol. Sinusubukan niyang tawagan si Wilson sa radyo, ngunit hindi siya sumasagot. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontakin si Han, ngunit patay na siya sa minahan na nakalabas ang lahat ng bituka. Nang lumingon si Foster, laking gulat niya nang makita ang isang mutated na lalaki na kumakain ng ahas. Sinubukan ni Foster na makipag-usap, ngunit ang mutant ay mas nilibang ng kanyang zipper ng bag. Biglang umungol ang lalaki ng kakaibang salita. Kailangan ni Foster ng ilang segundo upang mapagtanto na sinasabi niyang tumakas, at pagkatapos ay huli na, may umatake sa kanya mula sa likod at pinapatay siya. Narinig ni Coronel Redeng ang hiyawan kaya hinanap niya si Foster habang tinatawag ang kanyang pangalan. Biglang lumitaw ang isang mutant sa kanyang likuran at sinaksak siya ng isang pamalo bago siya itinapon pababa. Ang burol. Samantala ang isang grupo ng mga sundalo ay nasa ilalim ng matinding apoy sa isang mapanganib na lugar ng digmaan. Si Speeder ay hindi sinasadyang nawala ang kanyang helmet at bumalik para dito, hindi pinapansin ang mga babala ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Umalis ang akin malapit sa kanya at pinalipad siya. Naghagis sila ng ilang granada sa isang pinto at pinatumba sila ng pagsabog. Bumagsak ang isang sanggol na manika sa tabi nila at lumitaw ang isang ina na umiiyak para sa kanyang anak. Sinubukan ni Napoleon na humingi ng paumanhin sa kanya, para lamang sa babae na magbunyag ng isang grupo ng mga granada sa ilalim. Damit niya, sinabi niya na si Cabon, upang kumatawan sa pagsabog, na nagpapakita na ito ay isang pagsasanay lamang, at wala sila sa totoong digmaan. Pagkatapos ay pinagalitan ni Sargento Jeffrey ang buong pangkat dahil sa pag-arte nila na parang mga tanga. Inanunsyo din niya na maglalakbay sila sa Sektor 16 upang maghatid ng ilang mga kalakal para sa mga siyentipiko. Nagtatrabaho doon. Ito ay isang lihim na lugar, kaya hindi sila dapat makipag-usap sa sinuman o gumala. Nang maabot nila ang Sektor 16. Naaalala ng koponan na ang hukbo ay ginamit upang subukan ang mga sandatang nuclear doon at nag-aalala sila na baka radioactive land ito. Habang nasa biyahe ay patuloy na nag-aasaran ang mga kadete at nauuwi ito sa pagtatalo. Nagalit si Crank at muntik nang ibato ang isang tao sa truck kaya kailangang tumawag ang iba. Pababa siya. Nang sa wakas ay marating nila ang kampo ng mga siyentipiko, wala silang mahanap ni isang tao. Sinusubukan nila ang mga radyo ngunit walang sagot. Hindi nila napapansin na may nakatingin sa likod ng mga bato. Binuksan ni Crank ang pinto sa minahan at nagulat siya sa isang kumpol ng mga paniki na lumilipad palabas. Nakahanap sila ng satellite phone, gayunpaman ito ay nawasak. Biglang nakatanggap ang isang radyo ng truck ng isang transmission mula sa isang lalaki na humihingi ng tulong. Sinabi niya na siya ay nasa burol. Ngunit bago siya makapagdagdag ng higit pang mga detalye, ang tawag ay nagtatapos. Sa sandaling yun ang koponan ay nakakita ng signal mirror sa burol at ibinalita ni Jeffrey na sila na pupunta sa isang rescue mission. Iniisip ni Napoleon na isang masamang ideya na umalis nang hindi muna nakikipag-ugnayan sa base, kaya Jeffrey, pinaparusahan siya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na bantayan ang banyo sa isang paa. Sa kanilang paglabas, napansin ni Jeffrey si Amber na nanliligaw at pinatuloy din ito, na sinasabi sa kanya, patuloy na subukan ng radyo. Si Amber ay sumunod sa mga utos at nagulat siya nang marinig ang isang hello sa kabilang dulo,
ngunit wala nang iba. Habang umaakyat ang grupo sa burol, aksidenteng natapakan ni Mickey ang isang nakatagong butas at nahulog. Nagmamadali ang iba para iligtas siya at ilabas sa tamang oras. Ang paghahagis ng bato sa butas ay nagsasabi sa kanila na dapat itong nasa 100 milya ang lalim o 100 taong gulang. Nasugatan ang bukong-bukong ni Mickey kaya pinabalik siya ni Jeffrey sa kampo. Samantala si Napoleon ay pumasok sa banyo upang ipahinga ang sarili. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at may lumabas na kamay sa banyo para hawakan ang kanyang binti. Napasigaw si Napoleon at agad na lumabas sa gulat. Si Amber ay may pag-aalinlangan sa kanyang kwento at tinitingnang mabuti, para lamang lumitaw ang isang buong braso. Sa dumi, parehong sigaw ng mga kadete at isinara ang pinto habang umaakyat ang isang lalaki sa banyo, humihingi ng tulong. Inilabas siya ng mga sundalo at natuklasan ang Wilson nito, na may kakaibang hiwa sa kanyang panginginig. Katawan, bulong ni Wilson dito bago siya mamatay. Napagtanto ni Napoleon na may pumutol sa kanya kaya dahan-dahan siyang mamatay dahil sa impeksyon. Pagkatapos maghugas, sinubukan ng dalawa na kontakin si Jeffrey ngunit wala pa ring silbi ang radyo. Sa sandaling yun ay nakakita sila ng ilang usok at laking gulat nila nang matuklasan na may naglagay ng kanilang truck. Sa apoy, napansin ni Amber na nawawala ang kanyang rifle at nagpas siyang hanapin ang kanyang koponan upang bigyan sila ng babala. Ngunit pinili ni Napoleon na manatili. Pagkaraan ng ilang hakbang, nakarinig si Amber ng ingay at biglang may tumalon sa kanya mula sa isang zombie. Sa likod, sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mutant ay mas malakas at itinapon siya pababa. Pagkatapos ay hinampas siya ni Amber ng isang bato, para lamang sa pag-atake ng mutant gamit ang isang talam. Habang umiiwas si Amber sa mga suntok, isang bala ang tumama sa mutant. Galing ito kay Mickey na nagtatago sa mga bato. Nakatakas ang mutant sa pamamagitan ng pagtalon sa isa sa mga butas ng minahan. Mula sa ibang butas, may kamay na umabot at humawak sa bukong-bukong ni Mickey, dahilan para matamba siya. Sinubukan ni Amber na hawakan ang kanyang mga braso ngunit napakalakas ng paghila ng misteryosong kamay. Hinawakan niya ang kanyang baril subalit hindi siya makaputok dahil natatakpan ng buong katawan ni Mickey. Butas. Maging si Napoleon ay dumating at sinubukang sunggaban din si Mickey, ngunit huli na. Nagsimulang damyugo ang katawan ni Mickey nang mabali ng mga bato ang kanyang paa, na yumuko hanggang sa kanyang katawan, ay sapat na pinipiga upang dumaan sa butas at mawala. Samantala, humiwalay si Missy sa grupo para tingnan ang isang mensahe ng kanyang anak sa kanyang telepono. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nagulat siya nang may kumalabit sa balikat niya. Pero yung teammate niya lang nag-announce na lilipat na sila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakahanap sila ng sapatos sa ibabaw ng bato. Sa malapit, natuklasan nila ang katawan ni Foster na nakaipit ang kanyang pataka sa loob ng kanyang pinsala sa ulo. Dahil nag-aalala tungkol sa isang kaaway, sinubukan ni Peter na makipag-ugnayan sa kampo, ngunit ayaw ng kanilang mga kaibigan. Sagot. Pagkatapos ng ilang pagsubok ay narinig nila si Redem, na nagsasabi lamang ng isang pangungusap bago matapos muli ang tawag. Ang koponan ay patuloy na gumagalaw, nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa gitna ng mga bato. Biglang sinubukan ng isang mutant na salakayin si Peter, sa halip ay hinampas ang kanyang backpack. Tumugon si Peter sa pamamagitan ng pagbubukas ng apoy, kaya tumakbo ang mutant sa tuktok ng burol at naghagis. Isang rocket dahil sa pagkataranta, nagpatuloy si Peter sa pagbaril nang hindi nag-iisip at aksidenteng nataman si Jeffrey. Maraming beses habang nakatakas ang mutant, sinubukan siyang tulungan ng team ngunit namatay pa rin si Jeffrey. Pagdating nina Amber at Napoleon, kailangan din nilang sabihin sa kanila ang tungkol kay Mickey. Matapos balutin ang katawan ni Jeffrey sa isang kumot upang buhatin siya, ang koponan ay nagsimulang gumawa ng kanilang paraan. Pabalik, nakita ni Delmar na may gumagalaw sa ibabaw ng mga bato ngunit hindi ito pinansin upang maiwasan ang gulo. Kapag oras na para bumaba, nauuna si Peter habang bitbit ang katawan. Sa una ay maayos ito, ngunit biglang naputol ang lubid at nahulog si Peter sa kanyang kamatayan. Sinisisi si Napoleon sa paggawa ng masamang buhol, gayunpaman napansin ni Delmar na naputol ang lubid. Natuklasan din nila na wala na ang lahat ng kanilang ekstrang lubid. Ang koponan ay nagsimulang maghanap ng isang landas na maaaring maghatid sa kanila ng ligtas, ngunit sila lamang ang nakakahanap. Mga patay na dulo. Nang makarinig sila ng isa pang ingay, sinundan nila ito hanggang sa matagpuan nila si Reading,
na halos wala ng buhay. Sinubukan nilang asikasuhin ang mga sugat niya ngunit sinaman sila ni Reading at tumawa. Pagkatapos ay nakarinig sila ng hiyawan sa di kalayuan at lahat ay naghahanda na sa pagbaril. Nang lumingon sila, nakita nilang nakatayo si Reading na may hawak na baril. Ipinaliwanag niya na may mga taong naninirahan sa mga minahan na nag-mutate dahil sa radioactive na aktibidad na nangyari sa mga lumang eksperimento. Pinapatay ng mga mutant na ito ang lahat ng lalaki ngunit pinapanatili ang mga babae para sa pagpaparami. Makalipas ang ilang minuto, umupo si Missy kasama si Amber at ipinakita sa kanya ang video ng kanyang anak. Lumitaw ang isang mutant sa likod nila at sumigaw si Missy ngayon dahil isa itong bitag. Nagpaputok ang mga lalaki at mabilis na binaril ang mutant hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay gumagalaw si Missy sa likod ng isang bato para pakalmeyin ang sarili. Hindi napansin ng mutant sa likod niya dahil ang kanyang malabato na balat ay nagpapahintulot sa kanya na mag-camouflage. Hinawakan siya nito mula sa likuran at ang pagsigaw nito ay nakakuha ng atensyon ng iba. Tumakbo siya sa isang landas at nakita ang mutant na dinadala siya sa mga minahan. Kapag ang koponan ay pumasok sa minahan, iniisip ng dalawang tuod na ito ay isang masamang ideya, kaya umalis siya sa kuweba at nangangakong babalik na may tulong. Patuloy ang paghahanap ng grupo sa minahan. Walang kamalay-malay na may nakatingin mula sa mga anino. Nakahanap sila ng dead end at ang telepono ni Missy sa lupa. Gamit ang kanilang mga flashlight, napagtanto nilang may ilang metal sheet na nakatakip sa isang lagusan. Kaya dumudulas si Delmar at sinipa ang mga batong nakaharang dito upang maabot ang mas mababang antas. Nang makitang ligtas ito, ang iba pa sa koponan ay dumudulas din pababa. Natarante si Amber nang may lumitaw na gagamba sa kanyang braso ngunit nalampasan niya ito. Samantala, pababa ng burol si Tuod nang may marinig siyang tao sa malapit. Nagsisimulang bumagsak ang mga bato sa paligid niya habang patuloy niyang naririnig ang mga nakakatakot na ingay. Matapos iwasan ang mga ito, nagpa siya ang isang kinakabahan na tuod na bumaba ng walang lubid. Napakadelikado kaya kailangan niyang kumilos ng mabagal. Sa kalagitnaan, nakahanap siya ng lagusan sa dingding at tinawag ang kanyang mga kaibigan, ngunit walang sumasagot. Kapag sinubukan niyang umalis, lumitaw ang isang mutant sa lagusan at pinutol ang kanyang kamay upang gawin siya mahulog sa kanyang kamatayan. Sa minahan, ang koponan ay sumusunod sa isang simoy na dadalhin sila sa isang butas sa dingding. Tumingin sila sa labas at nakita ang kanilang mga namatay na kaibigan, na nangangahulugang dito pinutol ng mutant ang susunod na lagusan ay puno ng tubig. Kaya hindi nila makita ng mabuti ang lupa. Nagpa siya si Amber na mag-save ng bala sa kanyang bulsa kung sakaling kailanganin niyang mag-self-delete sa isang emergency. Siya ay hindi sinasadyang nakapasok sa isang hukay at nang sinubukan ni Napoleon na sunggaban siya, nahulog siya sa susunod level din. Ang tubig ay umaagos sa hukay at pihitan at si Delmar ay tumingin sa ibaba upang kumpirmahin ang kanyang mga kaibigan. Ang mutant na may hawak kay Missy ay nasa ibaba, ngunit nagtago siya bago siya makita ng mga ito. Nakita ni Delmar at Crank na naharangan ng isa pang butas ang kanilang dinaanan. Nagpa siya itong gumawa ng isang malaking pagtalon ngunit bahagya siyang nakahawak sa kabilang panig. Habang nagsisimula siyang madulash, tumatalon din si Delmar at talagang nagagawa ito. Sa isang silid na puno ng maalikabok na mga bagay, ibinaba ng mutant si Missy at sinabing gusto niyang maganda si Mama. Dumura si Missy sa kanyang mukha at tinawag siya ng galit na mutant ng isang slur bago siya inihagis. Ang kama, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit hinampas siya nito. Nilasahan niya ang dugo nito at tinawag itong matamis bago ipasok ang dila sa bibig nito. Kinagat ni Missy ang isang piraso ng dila at sinipa ang mutant sa singit, pagkatapos ay sinubukan niyang gawin ito. Tumakas. Sa kasamaang palad, isang malaking mutant ang lumitaw sa pintuan at ibinagsak siya. Humingi ng paumanhin ang unang nilalang at tinawag siyang pop-up bago siya tamaan din ng bagong mutant. Kaya tumakbo siya palayo. Susunod na inanunsyo ng malaking mutant na gusto niya ng isang sanggol at sinubukang samantalahin si Missy. Nang marinig ang hiyawan, tinawag ni Delmar at Crank ang pangalan ni Missy habang sinusubukang hanapin ang tama. Landas. Ang malaking mutant ay umuungal at isinara ang pinto bago bumalik kay Missy sa marahas na nang-aabuso. Samantala, natagpuan ni Napoleon at Amber ang headband ng Stumps at biglang bumagsak ang kanyang kamay malapit sa kanila. Ang isang mutant ay palihim na nagpaputok si Napoleon, ngunit hindi siya nakarating ng isang shot. At naubusan ng bala. Pagkatapos ay sinubukan ng mutant na umatake,
kaya hinawakan ni Amber ang kanyang ulo upang pumutok ang isa sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang sakal siya bilang kapalit. Gayunpaman, gumamit si Napoleon ng bato upang basagin ang ulo ng mutant. Hanggang sa mamatay siya. Sa sandaling yun ay lumitaw ang isang bulag na nilalang sa lagusan kaya dahan-daang bumalik ang dalawa. Subukan mong tumakas. Habang sinusubukan ng mutant na sundan ang kanilang amoy, nahulog sina Amber at Napoleon sa isang hatch. Nagulat sila, isinara ito ng isang friendly na mutant at sinabing ligtas sila. Maging si Crank at Delmar ay umabot sa iisang lagusan at ang kanilang mga boses ang dahilan ng blind mutant. Bukas na apoy. Si Delmar ay nasugatan. Ngunit mabilis na kumilos si Crank at nagpaputok pabalik hanggang sa dalhin niya ang bulag na mutant pababa, bagamat ngayon ang dalawang sundalo ay wala ng bala. Binuksan ni Napoleon ang hatch at pinapasok ang kanyang mga kaibigan. Hiniling ng mutant sa kanila na sundan siya at pagkatapos tumawid sa isang nakatagong daanan. Nakarating ang grupo, isang silid na puno ng mga katawan at mga gamit ng mga biktima. Ang mga bahagi ng katawan ay nakasabit sa mga mesa at mga kawit o sa loob ng refrigerator at isang hilingan ng karne. Napasigaw si Amber nang matagpuan niya ang katawan ni Mickey. Sa sandaling yun ay bumagsak si Delmar at namatay sa mga bisig ng kanyang kaibigan. Patuloy ang paggalaw ng grupo habang kinakaladkad ang katawan ni Delmar. Ginagabayan sila ng mutant sa pasukan, ngunit nakalulungkot na ang pinto ay natigil. Gustong balikan ni Amber si Missy, ngunit sa tingin ni Crank ay patay na siya. Pagkatapos ay nakita niya ang dynamite sa likod ng isang kahoy na pinto at sinimulang tanggalin ang mga tabla. Sinabi ng mutant na hindi sila dapat hawakan ng anuman at tumakas. Nang magpasya si Amber na hanapin si Missy, sinundan siya ni Napoleon. Maya-maya ay pumasok si Crank sa kabilang kwarto at kumuha ng isang dynamite box. Gayunpaman kapag inilabas niya ito, hindi sinasadyang nahila niya ang isang wire na nagpapasabog sa mga pampasabog. Ang pagsabog ay sapat na malaki upang ibagsak ang mga labi sa Napoleon at Amber, na bumalik upang suriin ang kanyang kaibigan at hanapin siyang patay. Kasabay nito ay tinatali ng malaking mutant si Missy sa kama at umaalingaw ang mga hiyawan nito. Mga minahan. Kasunod ng ingay, lumipat sina Napoleon at Amber sa isang bagong tunnel na binuksan ng isang putok at hanapin ang silid ng pagpupulong ng hukbo. Nang si Napoleon ay lumalapit sa mesa, isang mutant na nakadamit ng isang dummy ang biglaang umatake sa kanya. Pagkaraan ng ilang sipa, siya ay tumalon kay Amber, kaya't 2 beses siyang nileslasin ni Napoleon gamit ang kanyang kutsilyo. Sumunod na sinaksak siya ni Amber ng kanyang baril hanggang sa siya ay mamatay. Ang duo ay patuloy na gumagalaw at sa pamamagitan ng ilang kahoy na tabla, nakita nila ang malaking mutant kasama si Missy. Inilagay ni Amber ang telepono ni Missy sa ibang kwarto at pinaplay ito ng video. Kaya napunta ang mutant, lumabas para mag-imbestiga. Sumugod ang mga sundalo at kinalag si Missy. Ngunit bago sila makaalis, bumalik ang mutant. Sa pamamagitan ng pagsabog sa kahoy, binaba niya si Napoleon bago hinawakan si Missy para simulan itong ibagsak sa lupa. Naalala ni Amber ang kanyang dagdag na bala at pinaputukan ang mutant sa ulo, ngunit umaagos lamang ito. Konting utak. Muling itinapon ng mutant si Napoleon at nahuli si Amber para sakal siya. Kinuha ni Napoleon ang isang bakal na baras at sinaksak siya para hawakan siya habang ipinapasok ni Amber ang kanyang mga daliri. Sa sugat sa utak, pinipisil hanggang sa bumagsak. Pagkaraan ay patuloy na sinisipa ng galit na Missy ang katawan at nagising siya upang hawakan ng bukong-bukong nito, na ginawa kanyang pagkahulog. Inabot niya ang isang kutsilyo ngunit nakahanap si Napoleon ng palakol at pinigilan siya bago tinulungang makalaya si Amber. Kanilang kaibigan, si Missy ay nakakuha ng martilyo at tinamaan ang mutant sa singit ng ilang beses, na sinundan ni Napoleon. Pagpasok ng kanyang baril sa bibig ng mutant, sa wakas ay pinatay siya. Ngayon ay makakaalis na ang tatlo. Ang pagkawala ng mga sundalo ay hindi kailanman ipinaliwanag sa kanilang mga pamilya at sila ay opisyal na nakalista as absent without leave. Sekreto pa rin ng Sector 16 at may nanunood nito sa isang radar. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.